Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa tubig ng binyag, si Lilian ay namatay kasama ni Kristo at kasama rin niya lumago sa bagong buhay. Magkahati naman sa ngayon kasama ni Kristo sa kaluwalhatiang walang hanggan. Sabi niya ang ating kapatid na Yumaho ay sinundan ng David pagbinyag, tanda na kanuling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karagalan anak ng Diyos. Kaya naman, inalagay ang pating pantakip, tanda na pananatili ng wagas na pag-ibig ni Kristo hanggang sa kabilang buhay. Maging tanda at tawa ito ng kanyang muling pagsilang sa buhay na walang hanggan. Sa buhay, si Lilian ay nagulay-ulay sa Ebanghelyo ni Kristo. Ngayon nawa ay patiin sa ni Kristo ng mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Halina at pumasok ay mga pinagpala ng aking Ama. Sa binyag, si Lilian ay tumanggap ng tanda ng krus, naway makibahagi sa ngayon sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami ay lumulong para kay Lilian na iyong ginawa upang iyong makapiling. Pakundaman sa kanyang pag-asa at pananampalataya, maihatid daw siya sa kanyang talagang bayan at magkabit ng ligayang pagmagpakailanman. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo na sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili ng anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahumaran, ang panganib, o ang kapag? Hindi. Ang lahat ng ito ay kaya-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamumuhan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan,
sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin, tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang sumukin, batid mo ng lahat, kami ay sanay. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nakita, at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, kumuhit na bigla. Ako'y tumalangin, nataas ang kamay, parang tuyong lupa, ang diwa ko uhaw. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman Poon, ako'y tingin mo na. Ako ay umasa sa iyo ng tiwala na kung umagay, ipagkukunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw, aking Diyos, ako ay buhuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Pagsitayin ko ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paron ako makipaghanda kay ng matitirhan. Kapag naroon ako at ay maghanda na kay ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa pinagruunan ko. At alam na niyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagpuling ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsimpuko ang lahat. Kami po ay nagkiramay sa mga naiwan ng ating kapatid na si Lydian. So, tayo sa lupang ito ay nagtatayo ng ating mga tahanan. No? Pero ang mga tahanan po natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. No? Maaaring nasisira at maaaring bago pagkasira ay naiiwan po natin. Yan po kasi yung katotohanan sa buhay natin na tayo po ay nanggaling sa Ama, magalakbay dito sa lupa at babalik ulit sa Ama. Ibig sabihin, iba-iba po yung paglalakbay natin. Merong naglalakbay ng paisip, merong nasabi natin medyo matagal, at talagang iba ay tumatagal sa mundo. Pero may katapusan, may kamatayan. At yan po ang reality sa buhay natin. Kaya nga kahit naman yung mga sinusunod natin sa pamahiging, paniniwala, hindi po yan makakapigil, no? Mamamatay talaga tayong lahat.
kaya mas maganda, mas maniwala tayo sa salita ng Diyos kaysa sa mga pamahid, kaysa sa mga paniniwala. Kasi ang Diyos ang siyang talagang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya nga sa atin ngayon, ipinapaalala na sana huwag natin katakutan ng kamatayan sa halip ito po ay paghandaan natin. No, kasi hindi natin alam kung kailan ito darating sa buhay natin. Ang mahalaga, nakahanda tayo. Ang mahalaga, tayo po ay talagang namubuhay na patuwid para tayo ay magiging karapat-dapat sa silid na inihahanda ng Panginoon Yesus sa bawat isa sa atin. Pangalawa, huwag natin nakalimutan na ang buhay natin ay regalo ng Diyos, handog ng Diyos sa atin. So everyday, huwag natin sayangin ang buhay natin sa walang mga kapuluhang mga bagay kasi napakahalaga po yan. Marami yung mga tao na hindi na po nalulungan ang buhay. No, ngayon, no, sa atin, habang may buhay no, sa araw-araw na binibigay ng Diyos, gamitin natin sa kabutihan at huwag natin sayangin sa mga bagay na nakasira lamang sa ating mga sarili. Pangatlo, tayo din po mga kapatid ay pinalalahan ng ating Panginoon na huwag natin siya makalimutan. Diba? Gustahin natin yung buhay pananampalataya natin, yung buhay pananalangin natin. Kasi ito lang po yung nag-uugnay sa atin, no, sa kanila, sa mga nauna nating mga mahal sa buhay. Kasi nga, physical, no, sa physical na aspeto, hindi na po natin sila nakakasama. No, kaya nga, yung ating pag-alaga lamang sa kanila, yung pananalangin natin sa kanila, yun na lang po yung nag-uugnay sa atin. Yun na lang po yung connection natin sa kanila. Kaya, huwag po natin nakalimutan yun o ipagdasal natin ang ating mga kapatid na yung wow. At ito po may makakatulong po sa kanila. Huwag din po natin nakalimutan ang ating mga sariling kaluluwa. Doon ay ipagdasal na pagdating ng panahon, talagang tayo ay makapasok sa kahilaan ng Diyos. Kasi nga, minsan kita, nakakalimutan natin na akala natin dito lang tayo sa mundo. Hindi po. Kapag namatay tayo, yung kaluluwa natin saan kaya pupunta, yun po yung isipin natin na ipagdasalan natin na sana tayo ay mabuhay na matuwid sa lupa kapag pagdating ng panahon, ang ating mga kaluluwa ay makapasok sa kahilaan ng Diyos. Kaya sa atin po, pag-alay na pananalisa sa ating kapatid na si Lilian, no, sana ang ating hiling no, para sa kanya ay magkaroon sa isang mapayapa no, na paglalakbay patungo doon sa kaharian ng Ama. Kung saan, parang araw, pagdating ng araw, tayo din doon ay magkakasama-sama. Magsitayo po tayo. Mga kapatid, halina at manalangin ang buong pananalig sa Diyos sa mga kapangyarihan. Binuhay na muli anak ng si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Sa bawat pananalig na itutugon natin ang mga kapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang mga kapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong binyagan ang ating kapatid na si Lilian, sa kanya'y ipinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umali ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa buong may kapal. Ang mga kapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin siya sa buong may kapal. Ang mga kapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto ngayon, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin siya sa buong may kapal. Ang mga kapangyarihan, kami iyong kaawaan. Na
mga yumaong kapatid, kamag-anak, at pinagkakautangan ng loob, idalangin natin sila sa buong may kapal. Ama makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ama namin mapagkalinga, ipagkaloob mo sa lahat na nakikipagkaisa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo. Kasama ng walang at ng Espiritu Santo, makwa sa walang hanggan. Amen. Magsubok po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, mga paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nang ginawa ng Panginoon itong pagkakaroon sa iyong mga kamay, sa kakulitan niya at karangalan sa ating panglamangan at sa buong sangkayanan niyang kanan. Ama naming lumikha sa ating paghahain ngayon para kay Lilian, idinuluhog namin kanya ng magpapaharap sa paghuhukom ang iyong maawaing anak, na sa bibigis na may habang pakundangan sa pananalig na matapang, sa kanyang mapagpalasakit na pagliligtas. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat ay kamay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay, ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin ay lumalakas kayong aming natindihan, na kamatayan ay lilipas, dito ang aming wakas. Kasandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon na mamatay sa iyong bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na isinawit ng pabuhay sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagpupulihim sa iyong kadakilaan. Magsilubot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng Espiritu ay banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinag-iisa o sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tamapiunahan ito at kami. Ito ang aming katawan na ihahandog para sa inyo."
Ngayon naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng magagawalang hanggang ibalik. Ang aking dugo ay ubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kapag ginagawa namin ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iwala, kaya niyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat na kami nararapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawanan ng ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mo yung simbahang naglalap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ng iyon naming Santo Papa, at nirenalo ng lumismod ng tanang kapahian. Alalahanin mo si Lilian na tinawag mo mula sa daigdig na ito, noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y umalaw, nawa'y makaisa sa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin mga batid naming nahimlay, na may pag-asa sa muling mabubuhay, kayong din ang lahat ng mga pumalaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at maging dapat kaming lahat na mapasalo sa iyong buhay na walang pakas. Kaysa mahal na Birhen Maria na ng Diyos, ng kamiyang ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikalalakan mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan mo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin naman ng linawundo sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang labas loob. Hinihiling namin kapiatihan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamatan, sa
Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulitan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tumayan ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Narito si Kristo, ang order ng Diyos na nagtatanong sa mga kasalanan ng sanlibutan. Maaarap tayo na anyayahan sa kaniyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay narinig na ako. Nais ko tumanggap ang banal na komunyon ay maaaring pagpumilang sa dita. God, we make all things new. That day, God is the stars from which I stumble and fell. Here is bodies to eternal. Of the recent dawn.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inilaga na inagsaak ang babaong pagsasalo sa pananabigin. Ipagkaloob si Lilian ay makapakinabaw sa pagkikristo sa kabilang buhay, sa pamamagitan na rin ng anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Lilian, pakukunan natin siya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin na maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw at umasa tayo magkikita muli sa piling ni Jesus. Doon na walang nanggo sa kalungkutan at kamatayan, kundi ang mga bayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan.